namin kayo. Minute namin kayo para baka focus nga on the speaker. If you are asked to participate, raise your emoji hand or use the chat box. Do not post anything on your screen that is not related. Listen, stay focused. Um, if you are not interested, kung mas gusto niyo maglaro, kung gusto niyo mag-computer ng iba, please leave the room so others can continue learning. But if you're here in the Zoom room, we expect that you listen and stay focused. If you'd like to have a digital certificate of participation, kailangan niyo po magstay hanggang dulo. We will give you instructions on how to get your digital certificate of participation. If you don't stay till the end, then you won't know how. So yun yung way namin na malaman na talagang nakinig kayo. And then be kind in the chat space. Please only use it for things that are related to the topic. If you need to call our attention, just my button po sa taas to call me or my co-hosts today, Martin or Vince. If disconnected for any reason, please just log in. So hopefully we have a very fruitful session this morning. So to begin, ano nga ba yung news writing? So let's start with the definition. So sabi dito, news writing is the process of gathering, structuring, presenting information in a clear, concise, and accurate manner to inform the public about current events. So sumusunod siya sa journalistic principles ng objectivity, accuracy, and timeliness. So, wala siyang kinikilingan, siya ay well-researched, at relevant siya sa panahon. So, ito ang definition ng news writing. So, bakit ba importante yung news writing, 'di ba? Bakit importante ang balita? So, number one is, syempre, it keeps the public informed. Diba? So, like ngayon, election time, dapat alam ng mga voters kung ano yung mga issues na dapat nilang dalhin to the forefront para yung mga leaders na susunod, ma-address nila yung issues. So, it's always important na maging updated ang mga tao sa current events. Number two, it promotes awareness and education. So, kunwari, may public, local, global events. Kunyari, may world conference or may issue sa shortage ng sibuyas or nagkakagulo sa isang portion ng bansa. 'Di ba? So, it promotes awareness and education. Well-written news also allows readers to analyze situations. So, pag maganda yung pagkakasulat ng balita, tinutulungan niya tayong pag-isipan mabuti from different angles yung mga nangyayari. Next, it holds people accountable. So, 'di ba, pag may mga expose ng mga corruption or injustice or abuse ng government, ang mga manunulat ng news ang naglalabas nito sa publiko. Next is it connects communities kasi hina-highlight niya yung mga local events, yung mga achievements ng mga tao in our community. So, kunwari, may palines sa Manila Bay or may prayer meeting sa Quirino Grandstand. So, nalalaman natin yun dahil sa balita. And last, it preserves historical records. So, kami, nasa Philippine Star kami, dyaryo, hindi lang online na nadidelete yung balitang naihahatid namin. Dahil newspaper kami, talagang hindi na matatanggal yon. Papel siya eh. So, nagiging historical record talaga siya. Hindi na namin mapabawi kung ano yung nakasulat sa dyaryo. So, it really does preserve historical records. Okay. For the structure naman, alam ko na ano natin to, na papag-aralan sa classroom. Pero just to give you a quick refresher, so ang lead, it starts with yung summary ng whole story. Pag-uusapan to ng speaker natin mamaya, yung 5 Ws and 1 H.
When, where, what, why, how. So, yun yung unang part ng isang news story. Second is, ini-explain niya kung bakit mahalaga yung kwento. So, ito yung nangyari, ito yung dahilan kung bakit mahalaga siya, and next is the body. So, nandito na yung additional information, sino yung mga taong kinatuan dun sa event, ano yung mga quotations nila, ano yung mga sinabi nila tungkol sa event, and lastly is the conclusion. So, the ending should include the least important or supplementary information. So basically, most information at the top and then summary at the bottom. So may iba't ibang klaseng news, 'di ba? Dun sa mga kasama natin before, alam niyo yan, nag-feature stories na tayo. So first, there's hard news. So ito yung serious, time sensitive. Ito yung mga tungkol sa politics, crime, disaster, major events. Dahil sobrang importante niya, it's written in a straightforward manner. So kailangan ang objective niya mag-inform. Yung soft news naman, ang atake niya sa balita is more on human interest, lifestyle. Mas malalim yung analysis, minsan very parang narrative yung storytelling niya, pwede siya maging mas creative. And lastly is investigative. So ito naman yung talagang in-depth, talagang days, months, years, talagang sinasaliksik ng mga journalists yung story. So it's usually uncovering new facts or expose. So yan ang mga different types of news. Wait, ah. So part of writing a news story is having also the right interview before it. Yung makakausap mo ng mabuti yung mga taong kinatuan dun sa news so that you get the right information. So may mga tips lang kami on how to do a good interview. So one is prepare thoroughly. So bago ka kumausap ng tao, kailangan na research mo yung topic, alam mo kung ano yung expertise sa tao, alam mo yung background niya, para maka-ask ka ng the right questions. So, dapat yung questions mo open-ended. Hindi yung masasagot ng yes and no. Kasi kung masasagot siya ng yes and no, tapos na yung usapan. So, instead of, did you see the accident, ang tatanungin mo is, can you describe what happened? So, this allows them to open up more and you can follow up on other questions by number three, listening to them. So pay attention to their responses. Um, Make sure you have eye contact and dapat nakikinig ka, hindi ka lang bothered dun sa listahan ng questions na kailangan mong tanungin. Pakinggan mo talaga yung sagot so that you can create even more questions. Next is neutrality and objectivity. So every journalist, kailangan wala siyang kinikiligan, okay? So let's avoid expressing personal opinions habang nag interview and ensure that all sides of the story are represented. Next is you build rapport. So, minsan ang balita very sensitive or mahirap pag-usapan. So, kailangan nakakuha ka na ng relationship with the person you're interviewing para mas maging relaxed sila pag kausap mo sila. Next is, kailangan you know how to handle difficult situations. Kasi hindi naman lahat ng interviewee is willing pag-usapan. Lalo na nga kung medyo emotional sila or hindi sila willing to share that part of their lives. So you have to be respectful at iisipin mo yung different angle kung paano politely makuha pa rin yung information. And of course, yung talagang pinaka-importante when it comes to news writing is accuracy and verification. So, you always have to double check your facts. So, ngayon, alam natin, daming fake news. Pag makakuha tayo ng news sa text, pinapasa na lang natin. So, dapat yung news that comes from us is always accurate and dapat nanggagaling sa source na pinagkakatiwalaan. And last, um, ask permission from the interviewee kung pwede i-record or pwedeng mag-take ng notes
Para this way, after the interview, ma-review mo pa yung interview and talagang very accurate yung makukuha mong quotations from them. So, hindi mo mapapalitan yung sinabi nila kasi may notes ka of the interview. Okay. So that's my quick intro lang on the basics. You're not here to watch me. You're here to watch Sir Elijah of the Philippine Star. So siya talaga yung makakapag-share sa atin ng totoong lessons on news writing based on his actual experience. So we're so happy to have Sir Elijah. So for his background, he graduated from De La Salle University. And right now, he covers the telecommunications and transport beat at the Philippine Star. So, Sir Elijah is multi-awarded. He was Trade Reporter of the Year in 2019, Finance Reporter of the Year in 2022, and Telco Transport Reporter of the Year in 2023. So, we are very lucky and excited to have him today. So, without further ado, ito na ang pinunta nyo talaga. Sir Elijah, yay! Hi, good morning. Nakamute sila, no? So, okay lang naman na ako na lang magsasalita. Magandang umaga sa inyong lahat. My name is Elijah Feliz Rosales. Pwede ninyo akong tawagin Kuya Ja. I work for the Philippine Star. I have worked for the Philippine Star since 2021. Pero a bit of background about me. Nagsimula ang journalism career ko noong kainitan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? I was tasked to cover as my first assignment the office of the president for the Business Mirror. This is a business newspaper based in Makati. At ako yung naging reporter nila na sumusunod kay Pangulong Duterte noong 2017. Nagsimula ako magsulat ng business stories noong 2018 nang ilipat ako sa Board of Investments at Department of Trade and Industry. At eventually nga, nung lumipat ako sa Philippine Star, tinoka na nila ako sa Department of Finance at ngayon sa Department of Transportation. Enough about me. I know na maaga kayong gumising para dito. I hope na may makuha kayo a little bit about news writing. It's something that I am passionate about, especially as nung katulad ninyo, nag-aaral ako, nagsusulat din ako ng balita no, para sa student newspaper namin. So I graduated from De La Salle Zobel nung high school and I graduated, nabanggit nga ni Miss Boo, nagtapos ako sa De La Salle University bilang mag-aaral ng literature. So today, let me share my screen. Okay, yan. Nakikita naman, Miss Boo? Yes, we can see it. Thank you. Yes. Yes. Today I was tasked to discuss, no? Maikli lang. Paano ba magsulat ng balita, no? Ano ba yung components? Sa totoo lang, nabanggit na ni Miss Boo lahat ng dapat nating malaman tungkol sa news writing. Siguro nandito lang ako para magbahagi ng ilang karanasan, no? Na pwede ninyong ma-embody sa pang-araw-araw. Isa sa mga malaking misconception about news writing or sa news, no? Is that kailangan kailangan mong maging news writer para ma-embody lahat ng values niya. Hindi. Magagamit natin yung values ng news writing sa pang-araw-araw. Kahit hindi tayo nagsusulat ng balita, no? Kahit na nakikipag-usap lang tayo sa mga magulang natin o nakikipag-usap tayo sa mga kaibigan natin, pwede natin siyang magamit dahil mahalaga yung tinuturo ng news writing sa atin. Nabanggit nga yung ilan kanina, accuracy, yung pagiging objective, yung pagiging factual, no? So, today I was tasked to discuss about news writing at ang title ng presentation ko ngayon ay Balita, Balita, Paano Ka Ginawa? Taking a reference from Bata Bata, Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista. Isa sa mga paborito kong manunulat, no? So, today, here is an overview of how we will go about this discussion. So, maliit na introduction lang ulit tungkol sa news writing.
At i-discuss na natin yung, para sa akin, nag-embody ng magandang balita, which is acronym ACES. ACES, no? Ibig sabihin, accurate, dapat ang balita, contextual, may I for issue, at higit sa lahat, specific. Tapos sa last part ng ating program, siguro pwede tayong magkaroon ng maikling Q&A, no? Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-share, ganyan, anong palagay ninyo sa sa news writing. Ayan. Simulan natin sa karaniwang tanong, ano ba ang balita, no? Pangkaraniwan, ang balita, sinasagot niya yung tinatawag kanina ni Miss Bu na 5 Ws and 1 H. Ibig sabihin, ang balita dapat sinasagot niya yung who, yung what, yung where, yung when, yung why, at yung how. Napapansin natin, ang mga detalyeng ito, madali lang kunin, no? Say for example, yung who, sinong gumawa, yung what, anong ginawa niya, yung where, saan niya ginawa, yung when, kailan, kahapon ba, nung nakaraang linggo, nung nakaraang buwan, yung why, ibig sabihin, anong purpose, bakit ginawa, at how, no? Paano. Madalas ang balita rin nagbibigay no ng crucial information tungkol sa isang issue o pangyayari. Bakit natin highlight yung crucial information? Dahil ang balita, bagamat sinasagot niya yung ilang mga bagay, hindi niya naman kailangan ikwento lahat, yung mahahalaga lang. Kung napapansin niyo ang dyaryo, no? Limited lang ang space ng dyaryo. At may maliit na espasyo lang para sa bawat balita, at kahit na marami pang gustong ikwento ang balita, hindi niya pwedeng ikwento lahat yon. Dapat yung mahalaga lang. Bakit po ganun, Kuya Ja? Bakit mahalaga lang yung pwedeng isulat ng balita? Dahil yun lang ang dapat malaman ng tao, yun lang yung makakatulong sa kanya sa pang-araw-araw, no? Isa pang karaniwang pagdalarawan sa balita is dapat inilalabas siya ng media outlets gaya ng dyaryo, radyo, TV, at lately nga ng social media platforms, ng online, ganyan. So ito yung mga pangkaraniwan na definition natin ng ano ba ang balita, no? Pero para sa akin, bilang journalist na may 6 years of experience, 7 years of experience, matanda na po ako, no? Higit pa sa 5 Ws and 1 H ang balita. Para sa akin, may mga balita na kayang ikwento yung 5 Ws and 1 H, pero wala siyang ni katiting na impact sa kanyang mambabasa. Para sa akin, ang dapat na sinasagot ng balita ay what if, no? At so what. So what if, ang ibig sabihin ng what if sa Filipino ay paano kung, no? Paano kung ganito yung mangyari, no? Paano kung halimbawa ma-impeach si VP Sara, no? Paano kung hindi bumaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, gaya ng pangako ni Pangulong Marcos, no? Paano kung maging sunod-sunod ang tama ng bagyo sa Bicol region? Anong magiging impact niya? At yung so what, eh ano? Eh ano naman kung may ganitong nangyari, no? Madalas natin tanong, anong pakialam ko dyan? Anong pake? 'Di ba? So, dapat sinasagot niya ang what if at so what. Higit pa dapat sa 5 Ws and 1 H, what if? Paano kung? At so what? Eh ano? So, sa what if, maraming balita kasi ang nakasandal sa ganito ang mangyayari, no? Yung likelihood na mangyayari siya, yung posibilidad na pwede siya mangyari. Ipinakikita dapat ng balita, para sa akin, ang posibleng impact ng issue o pangyayari. Halimbawa, last year, naging proposal na tanggalin ang bike lanes sa mga national road, no? Tanggalin yung mga maninipis na daan para sa mga nagbibisikleta, para lumawak pa, no? Yung space para sa mga pribadong sasakyan. Familiar naman siguro tayo sa bike lanes, no? Naging uso siya nung pandemic dahil isinara yung maraming public transport unit, kaunti yung jeep, kaunti yung bus, kaya mga tao napilitang magbike. Ang naisip ng gobyerno, magtayo tayo ng bike lane. Maliit na bahagi ng kalsada,
para doon sila bumiyahe, no? Safe sila dahil puro sila bisikleta doon. Last year, nagkaroon ng proposal na tanggalin ng bike lanes, no? Proposal, ibig sabihin, hindi pa nangyayari, pero pinaplano, no? Sasagutin natin what if, no? Kung alisin ang bike lanes, ilang libo siklista ang maapektuhan, no? Mahalagang tanong yon. Paano kung tinanggal yung bike lanes? Ilang libong siklista ang maaaring mawalan ng sarili nilang espasyo sa daan. Isa pa, nabalitaan siguro ninyo, kung nakasunod kayo sa balita, nagkaroon ng proposal ang MMDA na tanggalin naman yung EDSA busway. Kung nakatira kayo sa Metro Manila, lalong-lalo na sa bahagi ng Makati, Mandaluyong, Pasig, San Juan, Quezon City, alam ninyo yung EDSA busway. Yung EDSA busway ay isang lane sa kahabaan ng EDSA, isa sa pinaka-traffic na lugar sa Pilipinas, para lang daanan ng mga pampublikong bus, no? Pero ang EDSA sa ngayong taon, isa sa ilalim siya sa repair, aayusin siya. At kapag aayusin ang kalsada, alam naman natin, kailangan isara yung ilang bahagi. So, dadagdag lalo sa traffic kasi bibigat yung isasara yung ilang bahagi ng EDSA, bibigat yung traffic. Ang naisip nilang solusyon, tanggalin na lang yung busway. Tapos doon sa lane na yon, padaanin yung mga pribadong sasakyan. Ngayon, madaling isipin na ay malaking tulong siya para sa mga nagda-drive, no? Pero tanungin natin, kung aalisin ang EDSA busway, ilang libong Pilipino ang tatamaan. Tandaan natin ang busway, ang sineservice niya ay mga bus. At ang mga bus, ang sumasakay ay mga pangkaraniwang commuter. No, yung mga pumapasok sa trabaho, pumapasok sa eskwelahan, naghahanap ng trabaho, ganyan. No? So, kapag isinailalim sa pagsasaayos din ng EDSA, no, gaano na kaya katagal bumiyahe from Mall of Asia sa Pasay hanggang sa SM North sa Quezon City? Ito yung mga what if na dapat tinatanong natin, paano kung matuloy yung ganitong plano? Ano magiging impact niya? Ano magiging epekto niya, no? Sa so what naman, ano, no? Anong pakialam ko, no? Parang yun yung tanong lagi. Anong pakialam ko dyan sa balitang yan? O, di tumaas yung presyo ng bilihin. O, isipin natin, lagi naman nangyayari yan. Pero pag tagal-tagal, malalaman na lang natin, sa susunod nating pamamalengke, siguro si mami o si daddy, yan, kapag pumunta sa palengke, mararamdaman nila yan, no? So what? Dapat ang i-highlight ng balita ay yung direct impact niya sa mambabasa. So, kung kaya, dapat sinasagot ng balita ang tanong na, paano babaguhin ng balita ang pang-araw-araw ng isang tao? So how can this news change the everyday life of the reader? Hindi lang basta nagtaas ng pamasahe yung LRT1, kung nabalitaan ninyo, sa commuter na sumasakay mula sa pinakaunang stasyon ng LRT hanggang sa pinakadulong stasyon ng LRT, ang ibig sabihin ng pagtaas ng pamasahe dagdag na 20 pesos kada araw, no? Sabihin natin, ay, maliit lang naman, 20 pesos kada araw lang yan. Pero kung titingnan natin, ang 20 pesos kada araw, kung pumapasok siya ng 5 beses sa isang linggo, ay magiging 100 pesos sa isang linggo. At may 4 na linggo sa isang buwan, umaabot ng 400 pesos yung dagdag na gastusin niya sa isang buwan. So kung nakikita natin yung balita, hina-highlight niya dapat yung mahalaga sa tao. Siguro, sinasagot niya talaga, o totoo naman, sinasagot niya yung 5 Ws and 1H, pero higit pa ron, sinasagot niya rin, ano naman dapat? Ano namang impact nito sa tao? Anong pakialam niya dapat dito? Sa sa mga nag-aaral sa public school, no? Isa sa mga karaniwang issue dyan ay yung kakulangan sa classroom. Right now, ang recommendation ng United Nations, dapat isang classroom kada 20 na students. Pero ito ba yung nangyayari? 'Di ba? Hindi naman. May mga classroom tayo na umaabot ng hanggang 30, hanggang 40 students. At minsan pa nga sa malalayong lugar, umaabot hanggang 70 students ang nagsisiksikan sa isang classroom.
So ito dapat yung ginagawa ng balita. Nagbibigay siya ng analysis sa isang sitwasyon para makatulong sa reader sa pang-araw-araw, no? Ah, kung kanina nabanggit ko naman na dapat ang isang conception sa balita dapat nilalabas siya ng media outlet, no? Gaya ng print, TV o kaya ng newspaper, TV o radyo. Pero para sa akin, inilalabas siya ng sino mang tumutupad sa batas ng pamamahayag, no? Sa panahon ngayon, sa akin lang, no? Taga-mainstream media ako, pero hindi mo kailangan maging bahagi ng media para makapagsulat ng balita. Ah, Gaya ninyo, sa mga eskwelahan ninyo, pwede kayong maging bahagi ng student publication, no? Ng monthly newspaper nyo or sabihin natin yearly newspaper. At pwede pa rin naman kayo magsulat ng balita. Hindi naman kayo part ng mainstream media, pero nakakapagsulat kayo ng balita. So ngayon, dadako na tayo dun sa pillars ng news writing. No? Ano ba yung kumakatawan sa news writing? Nabanggit kanina ang accuracy. Yes, ang balita dapat accurate. No? Trabaho ng balita ang maging accurate. Kapag may nagsabing umuulan, no? So, ano ba? Ayan. Kapag may nagsabing umuulan at may nagsabing hindi umuulan, no? Hindi dapat trabaho ng balitang iulat ang parehong panig. Ang dapat trabaho ng journalist ay lumabas ng bahay at alamin kung umuulan o hindi umuulan. Halimbawa, merong merong sinaksak no sa kalsada, pangkaraniwang balita to sa krimen. Lalaki sinaksak, ganyan. Ang trabaho ng journalist, hindi interviewin yung parehong panig na suspect. Sinaksak mo ba siya o hindi? Hindi ganon. Ang dapat ginagawa niya, mag-gather ng facts, mag-gather ng interviews, at alamin kung ano nangyari dun sa pananaksak na yon. Gaya dito sa classic example ng pagiging accurate, kapag nasa loob kayo ng bahay, nagkikwentuhan, at may nagsabing umuulan, at kaibigan mo sinabing hindi umuulan, kapag magsusulat ka ng balita, hindi mo pwedeng sabihin, sabi ni ganyan, umuulan, sabi ni ganito, hindi umuulan. Ang dapat na trabaho ng news writer ay alamin ano ba yung tunay na lagay ng panahon, no? Hindi trabaho ng balitang ikwento ang lahat ng panig. Ito yung isa sa mga payo ko palagi sa gustong mag-pursue ng journalism. Hindi trabaho ng balitang ikwento ang lahat ng panig. Ang trabaho ng balita ay sabihin ang totoo. Ibig sabihin, kung hindi credible ang source, no? Kung hindi reliable yung data, kung hindi truthful yung claim, huwag nating isusulat. At kung isusulat man natin siya, kailangan linawin bakit siya mali at tutumbasan ito ng facts. No? Nung panahon ng pandemya, presidente na ulit siya, si Donald Trump ng US. Nung panahon ng pandemya, si Donald Trump, kahit magagaling ang health experts ng US, hindi siya nakikinig sa science. At meron siyang kumalat na balita, pinakalat actually na balita sa isang talumpati niya na para daw maiwasan, makuha ang COVID, uminom ng bleach o detergent, no, sabong panlaba, ihalo daw sa tubig. Isipin ninyo kung hindi yun finact check o inayos sa ginawang accurate na mga balita. Ilang libo o milyon kayang Amerikano ang namatay dahil sinubukan nilang uminom ng detergent. No? Napakahalaga ng pagiging accurate ng balita dahil isipin natin ilang libong tao ang nagbabasa ng balita para kumuha ng impormasyon. At kung mali ang makuha nilang impormasyon, hindi lang naman sila yung nagbabasa ng balita at hindi lang naman sila yung kukuha ng information. Kapag may nakabasa ng information, anong ginagawa ng taong yon? Diba? Kinikwento niya sa ibang tao. Nabasa ko sa balita. Napanood ko sa TV, narinig ko sa radyo, ganyan. Nakita ko sa Facebook, ganito raw. At may mahahawaan pa siyang isang tao na maniniwala rin dun sa information na yon. At yung taong kwentuhan niya, panigurado, may mga ibang tao rin pagkikwentuhan.
Sa isang bansang puro marites nga, di ba? So, mabilis kumalat yung balita. Kaya mahalaga na ang balita ay accurate o tapat sa katotohanan. Pumunta tayo dito kay President Ferdinand Marcos Jr. Nung kampanya, isa sa mga pinangako ni President Marcos, nung tumatakbo pa lang siya at bati pa sila ni VP Sara. Bati pa sila noon. Unity team pa sila. So, nung tumatakbo siya, isa sa pangako niya, ibababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. No? At nung 2023, ang sabi niya, makikita ninyo iyong bigas. Ang aking pangarap na sinabi na bago ako umupo, sana mapababa natin ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Hindi pa tayo umaabot doon. Nasa 25 pesos pa lang tayo. Kaunti na lang, may bababa na natin yan. Speech niya ito noong 2023, no? Sabi niya nung time na yon 25 pesos daw yung per kilo ng bigas, no? At malapit na raw siya, malapit na raw nating maabot yung objective niya na sana mapababa sa 20 pesos per kilo ang bigas. Ngayon, ang trabaho ba ng journalist ay ibalita lang as is yung ganitong claim na malapit nang bumaba sa 20 pesos per kilo ang bigas. Ang trabaho ng journalist, hindi. Ang trabaho ng journalist, magduda. Magduda. Totoo ba ang pamalapit na tayo sa 20 pesos per kilo level? Okay, pag-usapan natin. Ito yung pangako. Yung nasa pinakaunang box, no? Isa sa campaign promises ni Pangulong Marcos, ang ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo para gawin itong affordable sa mga Pilipino, no? Ito yung pangako niya, no? Ngayon, pumunta tayo sa sitwasyon, no? Ang sitwasyon, ang PSA, Philippine Statistics Authority, sila yung ahensya ng gobyerno nag-gather ng data every day, every week para gawin siyang crucial information, no? Isa siyang information base ng gobyerno para sa decision making niya. So, according sa PSA, PSA na ito, na isang government agency, nasa 48.12 pesos ang average price ng per kilo ng rice noong January. Noong January 2024 o nung nakaraang taon, nasa 55.42 pesos ito. Hey, ano yung pangako? 20 pesos, no? Pero nasa 48 pesos siya. Wala pa siya sa kalahati actually. At noong January 2024, nasa 55.42 siya. Ngayon, ano yung accurate na ibalita? Ang accurate na ibalita is, oo, bumababa ang presyo ng bigas, pero malayong-malayo pa siya sa pangako ng Pangulo na 20 pesos kada kilo. Ngayon, kung sinulat lang natin as is yung sinabi ni President Marcos na malapit na sa 20 pesos per kilo ang rice, for sure, yung mga tao na bumibili ng bigas araw-araw, mamaya mag-away pa sila sa palengke. O sabi ng Pangulo, nasa 20 pesos na yung kilo ng bigas. Bakit naman nasa 40 pesos to? Bakit nasa 45 pesos to? Bakit nagbebenta kayo ng 50 pesos? Nakikita natin yung misinformation ay kumakalat kung hindi tayo nagiging accurate, no? Nagkakaroon ng mga pagtatalo, nagkakaroon ng mga misunderstanding, ganyan, kapag hindi accurate yung lumalaganap na information. At ito yung kahalagahan, bakit ang balita kailangan laging tapat sa katotohanan. Ang lagi kong ang paalala is, hindi bali nang mahuli ka magsulat ng balita, no? Hindi bali nang mahuli ka. Ang mahalaga is dapat accurate siya. Hindi bali nang nauna yung ganitong news outlet, hindi bali nang nauna yung ganitong radyo, nauna yung ganitong TV, nauna yung ganitong dyaryo sa balitang yan. Ang mahalaga is nakuha mo yung accuracy ng iyong datos. No? Ito yung bahagi ng talk ko na lagi kong in-emphasize. Ang pundasyon kasi ng journalist, so sabihin natin ang lawyer, no? Paano siya nagiging mahusay na abogado kapag maalam siya sa batas, no? Ang doktor,
sa karanasan niya sa paggagamot. Ang journalist, hindi nahahawakan, no? Yung kanyang pundasyon. Ang kanyang pundasyon ay yung kanyang honesty sa trabaho. Yung integrity niya para sa accuracy, no? Hindi yun matutumbasan. Kapag ang journalist o ang newspaper hindi na credible, hindi na siya paniniwalaan ng tao. At doon na mahirapan yung dyaryo makasurvive kung wala nang naniniwala sa mga sinusulat niya. So, sana naintindihan natin yung bahagi ng accuracy dahil para sa akin, ito yung pinakamahalagang bahagi ng pagsulat ng balita. Ano man yan, datos man yan, as simple as pangalan, ganun, as simple as lugar, dapat palagi siyang accurate. No? Hindi mo pwedeng sabihin na may nasusunog na bahay sa Taft Avenue, ganyan. Kailangan mong specify saan bahagi ng Taft Avenue dahil napakahaba ng Taft Avenue, no? O kaya napapansin natin sa minsan mga nagbabalita na dumadanas na naman ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Pero ang news outlets, hindi lang siya sa EDSA. Sa Guadalupe, ganyan, o kaya sa Ortigas, o sa Ayala, dahil kailangan ang balita accurate, no? Saan bahagi ng EDSA mabigat ang daloy ng trapiko. No? So yun yung part natin sa accuracy. Ang susunod ay contextual, no? So, ang contextual, ibig sabihin context. Okay? Marunong tumingin ng balita sa context ng mga issue at pangyayari. Ibig sabihin, ipinakikita niya sa mambabasa ang bigger picture para alam nito ng mambabasa bakit at paano umabot tayo sa ganitong sitwasyon, no? Lahat ng balita may pinagmumulan o may history, no? Sabi ko nga, bawat issue may pinagmumulang background, no? Bakit tayo umabot sa puntong isipin natin bakit tayo umabot sa puntong may nakahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Umabot tayo sa puntong ito dahil nagkaroon na ng hiwalayan, no? Break up ang administrasyon. Kung dati, bati pa sina BBM at VP Sara, ngayon hindi na, no? Ngayon, ano na sila? Hindi na sila close, no? Magkaaway na sila. At dahil doon, nagkakaroon na ng puwang para sa mga political conflict. Kung dati, natatanda natin, may question na tayo, may duda na tayo, paano ba ginagastos ng Office of the Vice President yung pera niya? Pero nakakalusot no? Hindi naman siya sinampa ng impeachment dati. Pero ngayong magkaaway na sila, napansin natin, na sinampa na siya ng impeachment complaint, gusto nilang madinig agad yung impeachment complaint sa Senado, gano'n. So may pinagmumulan siya, no? May pinagmumulan siya, may background siya, may backstory siya. Kung sa anime, ano to, ito yung flashback. No, ito yung flashback ng maraming episode. So, isa pa, bakit kailangan na Light Rail Manila Corporation o yung nag-ooperate ng LRT1 magtaas ng pamasahe sa LRT1, no? Bakit kailangan? Dahil una, pinapayagan siya sa batas na humiling ng dagdag pasahe. Kumbaga, meron siyang kontrata na every 2 years, pwede niyang taasan yung pamasahe ng LRT1. At pangalawa naman, tungkulin ng LRMC na patakbuhin at palawakin yung LRT1. Kung hindi magkakaroon ng dagdag pasahe, saan nila kukunin yung pondo para patakbuhin yung tren, no? Ngayon, sa kabilang bahagi naman, may context din. Bakit tutol ang mga manggagawa sa taas pasahe? Tinutulan nito ng Kilosang Mayo 1, isang labor group, yung desisyon ng DOTR na itaas yung pamasahe, na payagan yung pagtaas ng pamasahe sa LRT1. Bakit sila tutol? Bakit tutol ang mga manggagawa to? Dahil kulang yung tinataas ng sahod nila sa tinataas ng pamasahe nila. Ibig sabihin, yung pera nila sa pulsa, hindi naman dumadami, no? Pero yung gastusin nila, lumalaki, no? Lumalaki yung presyo. May context ang bawat issue o may background ang bawat issue at huwag itong isasantabi in favor of new facts. Ibig sabihin, as important as the new facts are, mahalaga rin mapaliwanag bakit nangyari, bakit tayo nag-arrive sa ganitong sitwasyon. No?
Kasi nabanggit nga natin, so by the way, ginawa ko itong presentation, hindi pa aprobado yung LRT1 fare hike. Aprobado na siya nitong linggo lang. So gusto ng LRMC, operator ng LRT1, na itaas ang pamasahe sa tren mula 10 pesos hanggang 15 pesos. Tutol ang mga mananakay at manggagawa sa hiling na ito. No? May context yung petition ng LRMC at may context din ang pagtutol ng mga manggagawa. Tingnan natin paano, no? May sinulat akong story noong January 10 at ang pamagat niya, LRT1 fare hike may take effect in April, no? At kung babasahin natin, yun nandito sa gilid ng screen, at the public hearing yesterday, Kilosang Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis said increasing LRT1 fares would hurt the pockets of low-income workers. Under the LRMC proposal, commuters will pay an average increase o tataas yung pamasahe nila ng 6 pesos for mid-distance travel, 8.65 pesos for short distance, and 12.5 pesos for long distance. Excuse me. Ibig sabihin, sabi ni Adonis, an increase of 10 pesos per trip would be challenging for low-income workers to shoulder. Mahirapan daw yung mga mababa ang sahod na manggagawa as this would jack up their transport cost by 20 pesos a day. In a month, this could mean shelling out 520 pesos more for a worker clocking in 26 days. So, paano niya nasabi yung ganong 520 pesos more sa isang buwan? So, ang bili niya is, kung tataas yung pamasahe ng 10 pesos per trip, hindi lang naman yung commuter pumupunta sa trabaho niya, no? Kailangan niya ring umuwi, no, sa kanyang pamilya. So, 2 beses siya sasakay ng LRT. Kung 10 pesos per trip yung itataas, ibig sabihin 20 pesos kada araw yung madadagdag sa pamasahe niya. At yung 20 pesos, kung halimbawa raw, 6 na beses siya pupasok sa isang araw, that means 120 pesos or times 4 weeks, no? 480 pesos. Ginawa niyang 520 pesos to kasi 26 days. Ang assumption is 4 na araw lang yung pahinga niya sa isang buwan. Ito yung context ng Kilosang Mayo 1. Bakit sila tutol sa pagtaas ng pamasahe? Pero kung titignan naman natin sa kabilang banda, ang LRMC, ang President at General Manager ng LRMC, si Enrique Benipayo, said the operator has to collect more from passengers to sustain the LRT1. Since taking over the LRT1 in 2014, LRMC has been allowed to hike fares only once, even though the concession allows the operator to adjust fares once every 2 years. Ang pinupunto niya is, pwede naman kami sa ilalim ng batas magtaas ng pamasahe once every 2 years. Bakit sa kasalukuyan, lagi na-deny yung kanilang petition para magtaas ng pamasahe? At anong problema kapag hindi raw sila nagtataas ng pamasahe? As a result, LRMC has accumulated a fare deficit of 2.17 billion pesos since filing for the first hike in 2016. Ibig sabihin, nalulugi na sila ng 2.17 billion pesos na sana pwede nilang gastusin para makabili ng bagong tren, para ma-improve yung serbisyo sa LRT1, para mapahaba pa yung linya ng LRT, no? So nakikita natin may pinagmumulan yung parehong panig na dapat na-i-include ng balita, no? Kanina siguro na sabi ni Miss Bu na no, ang balita walang kinikilingan. Totoo po 'yan. Pero kung meron man siyang isang kinikilingan, dapat 'yon ay ang pagiging balance. Ibig sabihin ng pagiging balance, ang parehong panig dapat na-highlight natin. Dapat binibigyan natin ng opportunity yung parehong panig masabi yung side nila sa isang issue. Kung nagkaroon ng impeachment complaint, no? Nung nagkaroon ng impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi lang dapat natin binabalita ano yung lalamanin ng impeachment complaint. Dapat kinukuha din natin yung panig ni VP Sara, no? Ano yung side niya? Ano yung insight niya, 'di ba? Yung ano nararamdaman niya ngayon na maaaring tanggalan siya ng trabaho, no? So pwede rin tayong kumuha ng side mula kay President Marcos, no? Kanyang vice president at the risk of impeachment, anong nakikita niyang magiging epekto nito
sa policy making ng gobyerno. No? So lahat ng bagay may backstory. Lahat ng bagay may context. Yan. So mahalagang isipin natin ano yung mga context na ito na bumubuo sa meat kumbaga ng balita. Sana malinaw ano yung context at bakit siya mahalaga sa pagsulat ng balita. Next one is I for issue. So, 'di ba binubuo natin yung ALAS, yung ACES, no? Accurate, contextual, and then letter E is I for issue, no? May mata ang balita sa tunay na issue. Hindi lang siya simpleng noting down ng history, no? Ang pagsulat ng balita, hindi lang simpleng noting down ng history ang pagsulat ng balita. Isa siyang practice ng close reading. Sa tambak ng available info, kaya ng balitang tukuyin yung dapat malaman ng mambabasa. So, pasimple natin, katulad ng balita, yung fiction, no? Lagi natin sinasabi, magkaiba ang balita sa fiction. Balita is based on facts, fiction is based on creativity. Totoo po yun. Pero may pagkakapareho sila. Para sa akin, ang balita at fiction, gumagana lang sila kapag meron silang conflict. So, hindi pwedeng, siguro, may mga kayo mismo, may mga kamag-anak kayo, may mga kaibigan kayo, na laging sinasabi, bakit puro bad news na lang yung binabalita, no? Sa TV, sa radyo, sa dyaryo. Kaya bias yung mga yung mga mainstream media na yan eh. Kasi puro bad news lang yung binabalita nila. Hindi po totoo yun, no? Ang problema kasi, para sa akin, hindi pwede rin good news lang ang ibalita. Imposible yun. Lagit-lagi may conflict ang bayan, ang lipunan, ang tao, no? Okay, may balita kunwari. Good news, sabihin natin good news ito ha. May mga ipatatayong bagong silid-aralan ang DepEd. Good news yun, di ba? Pero kung titingnan natin yung issue, bakit may ipatatayong bagong silid-aralan? Dahil kulang yung kasulukuyang bilang, no? Kulang yung kasulukuyang dami ng classroom natin sa mga public school. Dagdag natin, may milyon-milyong pamilyang tumatanggap ng ayuda buwan-buwan mula sa gobyerno. Oh, magandang balita rin yun. Yung gobyerno tumutulong sa mahihirap. Pero yun na nga ang problema. Ibig sabihin yung issue ay hindi lang yung ayuda. Bakit sila kailangan bigyan ng ayuda? Dahil nasa baba sila ng poverty line. Ibig sabihin mahirap sila. Hindi sumasapat ang kita nila sa araw-araw para makakain ng 3 beses, no? So, laging hanapan ng issue ang mga pangyayari. Hindi yun pagiging masamang tao bilang news writer kung hinahanapan nyo ng issue yung bawat pangyayari. Ang objective nyo ay magkaroon ng mata para sa issue. Halimbawa, nagkaroon ng protesta. Kapag nasa TV, ang hilig ibalita ng TV, no? Nagkagirian ang mga pulis at mga manggagawa sa protestang isinagawa sa Mendiola kaninang hapon. Tapos sa makikita natin picture, no? Binobomba ng tubig, hinahataw ng baton, ganyan. Pictures of violence. Pero may nagtanong ba bakit nagprotesta in the first place yung mga tsuper ng jeep? No, hindi lang sila simpleng nagrereklamo. For sure kaya sila nagprotesta dahil may pinagmumulan yung kanilang pagpoprotesta. Maaring tinututulan nila yung tumataas na presyo ng langis. Maaring tinututulan nila yung napipintong jeepney face out para ipasok ang mga imported na e-jeep. O simple, maaring tumututol sila sa lumalalang sitwasyon ng traffic sa syudad. So, isa pa, tukuyin natin bakit ipapasa ang ganitong batas. Ibig sabihin, may agenda yung bawat pinapasang batas. Naging usap-usapan nitong mga nakarang araw yung pagpapasa ng anti-teen pregnancy bill, no? O yung CSE, yung tinatawag nilang CSE, no? At maraming tumutol dito dahil ang iniisip nila, hala, tuturuan yung mga bata na okay, baka may audience tayo, pero baka tuturuan yung mga bata na mga bagay na hindi para sa kanila. Okay? Pero hindi. May objective bakit sinusubukang ipasa yung batas na yon. Dahil according sa data mismo ng gobyerno, dumarami ang bilang ng mga teenage pregnancy sa Pilipinas. At as low as young as 10 years old nabubuntis. So, ibig sabihin, kailangan i-improve yung education para mapiprevent yung ganitong mga kaso. At tanda natin kapag
most likely kapag nabiktima ng teenage pregnancy is doomed na forever yung life ng bata dahil hindi na siya makakapag-aral, hindi na siya makapagtrabaho, mahirapan na siya dahil kailangan niya mag-alaga ng bata, no? At such a young age. So ang objective ng batas na hindi na masyado napag-usapan dahil pinagtalunan na yung yung mga ibang bagay pa is i-prevent yung ganitong sitwasyon na dumami pa yung child pregnancy sa Pilipinas. Tingnan natin halimbawa, ito. May proposal ang pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, ang San Miguel Corporation, na magtayo ng expressway sa ibabaw, no, ng Pasig River. Kung familiar tayo sa Pasig River, tinatawid niya yung buong Metro Manila through a canal and then lumalabas siya papunta sa dagat. So, nung March 19, 2024, may sinulat akong balita na hindi na siya itutuloy ng San Miguel Corporation. Naalala ko, ang sabi ng may-ari ng San Miguel niyan, si Ramon Ang, is that maraming kumukontra dun sa project. At para sa kanila, hindi na worth it i-pursue yun kasi ang dami ng kumukontra, ibig sabihin marami na silang kaaway. No? In the process, mahirap nang kumuha ng permit, mahirap nang kumuha ng clearance kung every step of the way may humaharang. Tingnan natin ha. And then, ito yung development. 2 months later, nag-backpedal o binawi ni Ramon Ang, yung kanyang statement. At gusto niya na palang ulit itayo yung Pasig River Expressway. And then, a month later, noong June 2024, biglang may plano na sila magtayo ng transport hub sa Pasig River Expressway. Nito lang, nakaraang linggo, nakausap ko ang Toll Regulatory Board, isang ahensya ng gobyerno na nagmamanage ng mga private expressway natin or nagre-regulate ng mga private expressway natin. At hindi kasi nila alam anong gagawin talaga doon sa Pasig River Expressway. Itutuloy ba o hindi, no? So yung TRB, it says in the headline, TRB seeks Palace Directive on proposed Pasig River Tollway. Basahin natin, no, yung nakasulat sa story. The Toll Regulatory Board urged President Marcos to issue a clear policy on the Pasig River Expressway as the project is stuck in the approval stage with more troubles on the horizon. Ibig sabihin, na-stuck yung project, hindi ma-approve kasi ang daming kumukontra. So ano ba talaga, President? Itutuloy ba natin to o hindi? Tumalon tayo sa fourth paragraph, no? Ang sabi dito ni Mr. Alvin Carullo, yung TRB Executive Director, he said the TRB has found the need for SMC to realign o baguhin yung itaas ng PAREX to prevent any conflict with the Intramuros administration. Kung familiar tayo, ang Intramuros isa siyang tourist spot, no, doon sa sa downtown ng Manila City at pinamamahalaan siya ng Intramuros administration. So noong 2024, the government led by the Intramuros administration placed Intramuros on the tentative list of the UNESCO World Heritage Center. So ibig sabihin, kapag daw ang Intramuros ay na-declare na isang World Heritage Site, hindi pwede magtayo ng kahit anong commercial development, mga condo, mga building, mga expressway, mga kalsada sa palibot ng Intramuros. So it means, kailangan mapigilan yung Pasig River Expressway kasi isa sa mga bahagi ng Pasig River Expressway ay dadaan sa ibabaw ng Intramuros. So nakikita natin, issue siya, no? Nahanap natin yung issue na bakit kailangan pigilan siya. Hindi lang tayo simpleng kumbaga namumuna, no? Hindi lang tayo nagsimpleng nagiging critical, kundi meron palang mga ganitong bagay na maaari niyang masira ang isang future World Heritage Site gaya ng Intramuros kung matutuloy yung Pasig River Expressway. Bukod pa rito, no, kailangan din nating i-highlight na hindi lang isang ahensya yung dedesisyon. Maaring makatulong si President Marcos sa pag-iisip ng clear policy o clear directive. Ano bang gagawin sa isang ganito kalaking project? Nabanggit naman natin dito sa story na 95.4 billion pesos yung halaga ng tollway. So hindi lang siya simpleng maliit na proyekto lang o may daan o maliit na poste ng ilaw na itatayo sa harap ng bahay ninyo, ganyan. Hindi.
isa siyang 95.4 billion peso project. So mahalaga talaga magkaroon ng mata doon sa mga isyung pumapalibot sa kanya. Ayan. And that's all for I for issue, no? So for the final pillar para sa akin, ayun nga, binubuo natin yung ACES ulit. So accurate, contextual, I for issue, and then for S, it has to be specific, no? First, brevity is key, less is more. Ibig sabihin na try not to be familiar with, try not to use flowery words when describing your news, no? When telling the news, as much as possible, stay direct, no? Be direct in everything that you write. Katulad nito, yung sa Pasig River Expressway, agad nating sinabi na kailangan na ng intervention ng Malacanang kasi kung hindi, mas marami pang problema haharapin yung project, no? News, number two, news is sure about everything. Hindi pwedeng haka-haka lang o hinala lang. Kailangan meron kang credible sources para mas maging specific yung mga detalye. And number three, never assume that your readers know. No? Isa sa mga malalaking fault ng journalist is minsan iniisip nila alam na naman babasa lahat ng kinikwento nila. Pero minsan, aminin natin, may mga first time na nagbubuklat ng balita. No? May mga first time na nagbabasa ng balita. May mga tao na unang beses lang nagkaroon ng pakialam sa ganitong issue at mahirap naman kung i-assume natin na alam agad nila lahat. Kaya ako sinasabi kanina na you have to aim to capture the bigger picture but not the full picture. Only the bigger picture. Bakit? Try as much to be direct, make sure every word counts. Bakit natin kailangan mapakita yung bigger picture? Para alam nila ano yung magiging impact sa araw-araw nila. But not the full picture. Ibig sabihin, hindi mo naman kayang ikwento lahat sa isang piraso ng balita. No? Kung ibabalita ninyo, halimbawa sa eskwelahan ninyo, na ouch, magtataas ng matrikula. Ang mahalagang mabalita is, magkano yung itataas? Magkano mapupunta sa miscellaneous? Sinabi ba ng school administration saan gagamitin yung dagdag na matrikula? At higit sa lahat, kailan siya mag-uumpisa? This semester ba? Next quarter ba? Next school year ba? Baka mamaya, 2027 pa naman. Yung mga ganong specificity, kailangan mailagay sa balita. Bakit kailangan specific ang balita? Kasi para siyang pagsakay ng tren, no? Anong pinunta ng reader, yun din dapat ang dadatnan niya sa pagbabasa. Kung tungkol sa taas pasahe sa LRT1, buong balita dapat ay nakatali sa taas pasahe sa LRT1. And as much as possible, do it with less because brevity is key. Okay? Halimbawa, ito, may balita tungkol sa, kilala naman natin si President Marcos, mahilig siyang mag-invest no, sa mga bagong airport. So maraming tanong na, how much will be spent for airport upgrades this year? Magkano yung gagastusin ng gobyerno para sa pagpapa-improve ng mga airport natin? At ano-ano mga probinsya at rehiyon yung makikinabang doon sa programa? So, tatlong mabibigat na tanong because one is hinihingi magkano, no? Pangalawa is paano gagastusin? And then pangatlo, ano-anong mga region o probinsya? So ito, dumako tayo sa isang story nitong nakaraang buwan. The Civil Aviation Authority of the Philippines will spend, okay, sinagot niya agad, 12.4 billion pesos this year for the upgrade of regional airports to support inter-island connectivity. So, improve daw yung mga airports sa probinsya para mas mabilis na makarating yung mga tao from one place to another. Third paragraph, Tamayo said, CAAP is allocating 10.6 billion pesos for civil works o yung pagpapatayo ng mga bagong airport at 1.8 billion pesos for system upgrades. So kanina, ang tinanong natin sa second one is paano gagastusin yung pera? Nasagot agad, 10.6 yung mapupunta sa civil works, 1.8 billion pesos sa system upgrades. Ibig sabihin, yung pagbili siguro ng mga bagong equipment, ganyan. And then, sa fourth paragraph, some of the priority projects to be pursued this year include the night rating upgrade of airports in Isabela, Dipolog, and Pagadian. Next one is, yung sa next paragraph, CAAP plans to complete the remaining works on the Bukidnon Airport. So sa tanong na what provinces and regions will benefit from this program,
nasagot agad, okay, i-improve yung Isabela, Dipolog at Pagadian. At kukumpletuhin na rin dapat yung airport sa Bukidnon gamit yung 12.4 billion pesos na binigay sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So yung mga ganun detalye, in a short as 5 paragraphs, nasagot agad natin yung tatlong mabibigat na tanong na how much will be spent, how does the government plan to spend, and what provinces and regions will benefit from this program. So, kailangan ang balita specific dahil hindi siya pwedeng nagpapaligoy-ligoy lang, no? Na hindi naman natin pwedeng ilagay dito. Some of the priority projects to pursue this year will be in Luzon. Eh, napakalaki ng Luzon. Sobrang daming airport sa Luzon. O kaya, pwede namang ilagay na will be in Mindanao. Oh, nabanggit natin, meron naman palang available data na Bukidnon yung improve at Pagadian na nasa Zamboanga, no? So dapat maging specific siya para alam din ng tao kung it will directly impact their everyday life. So yon ang apat na pillars para sa akin ng news writing, ng basic news writing. Should be accurate, should be contextual, should have an eye for issue, and it should be specific. So, I will be opening the floor for some questions. Kung meron kayong gusto nga itanong, linawin, feel free to raise your hand and pwede kayo mag-unmute siguro, Miss Bu, no? Para matanong nila personally. Thank you. Sige. For the Q&A, pwede niyo po bang ilagay yung mga questions sa chat room para para isa-isa natin ma-make sure na makuha ko lahat ng questions. While we're waiting for the questions of our students, simulan ko na lang, Sir Elijah. Kasi ang dami ko talagang na-learn sa inyo. Some of the key points that I really appreciated is, yun nga, yung balita, hindi lang siya who, what, where, when, why, how, pero paano siya nag-a-affect dun sa life ng reader, 'di ba? And then the other thing I learned is yung hindi lang siya reporting both sides. It's really ano ba yung totoo? Kasi kung hindi totoo yung isang side, 'di ba? Bakit mo siya i-report? So lagi tayo dun sa totoo. And then third, yung bakit tayo umabot dito. Parang that should always be part of the news. So that's also something that I appreciated. So ang question ko po sa inyo is, what if you're doing an interview, you're trying to research about the news, and respetado naman yung taong kausap nyo, but deep inside alam nyo na hindi siya totoo. How do you handle that situation? Maraming beses nangyayari yan, no? Say for example, minsan sinasadya nila, minsan hindi nila sinasadya. Minsan tinatanong namin, in the room na lang, no? Minsan tinatanong namin si Mr. Ramon, ang presidente ng San Miguel Corporation, magkano ba yung gagastusin ng San Miguel dun sa isang project? At madalas sa madalas, bilang presidente ng kumpanya, no, hindi niya natatandaan specifically yung yung particular amount ng kada proyekto ng SMC. So, halimbawa, sasabihin niya sa Pasig River, gagastos kami dyan ng 200 billion pesos. Pero, ang nakadeclare sa gobyerno ay 95 billion lang. So, kung meron tayong pagdududa siguro dun sa ating source, sa sinasabi ng source, isa sa mahalaga ay mismo sa story, i-fact check natin. Say for example, maging gentle tayo. Hindi naman natin kailangan awayin yung source natin, no? Pwede nating i-raise sa kanya, but sir, according sa data na hawak ko, ganito lang yung amount, no? Do you dispute this? Do you agree with this? Be diplomatic sa pagtatanong. Malay natin may mga pagbabago, no? Na baka nagbago yung amount. O kaya it used to be, kausap mo siya, it used to be ganito yung stand niya sa ganitong issue. So for example, baka tutol siya sa divorce, no? Pero nung nakausap mo, sabi niya, he's planning to support any measure proposing for divorce. Tanungin mo siya, but sir, in a story that I read noong 2023, parang tutol ka yata sa divorce batay sa interview na to. Nagbago na ba yung stand mo dun sa issue? There's always room for changes, whether data, whether stand, whether insights, nagbabago yan day in, day out, no? So give your source the opportunity to clarify kung tama ba o hindi. Ngayon,
kung talagang sigurado kang nagsisinungaling siya, uh, you can always put in your story na ganito yung sinabi. Kunwari, ganito yung sinabi ni President Trump. Ang sabi ni President Trump, pwede daw uminom ng detergent para ma-prevent ang COVID. But according to multiple doctors and scientists that this newspaper has interviewed, lethal siya, no? Pwede siyang ikamatay ng tao. You can always fact check within your report. Okay. One of our students is asking, si Aaron J. Angay, what is your favorite part of making a news report? Yung paggawa kasi ng news report, kikwento ko lang yung yung process, no. Hindi siya hindi siya as exciting as it sounds kasi unang-una sa lahat, gigising ka, you have to read the news a lot. To write the news, you have to read the news. You have to be aware of what's going around in your in the beat that you cover, no? So it involves first researching and reading. Second is gathering data. Ibig sabihin, you do field work. You go out in the field. You cover events, you interview sources, you gather data, ganyan. And then from there, hindi pa natatapos. Parang inisip mo, ay, makakapagsulat na ako. Hindi pa. You have to summarize your data, you have to filter, you have to transcribe your interview, no? Kung halimbawa, kinausap mo siya for 10 minutes, you have to make sure na every every second na nakausap mo siya is naintindihan mo yung sinasabi niya correctly, lalo kung ide-direct quote mo siya. So for me, the favorite part is not just one part of the process, but the entire process ng pagbuo ng balita. Because it embodies bakit tayo journalist, no? Yung pihikan tayo sa detalye, we make sure that we gather the right sources, we make sure we gather the right data. Everything for me is a favorite thing because it brings excitement naman. Kahit na paulit-ulit mo siyang ginagawa, you still find new things to enjoy. You still learn new info, you still learn new data. Okay, oh, Thank you, Aaron. the questions are coming in na, Sir Elijah. So, what tips, sabi ni Reynard, what tips po would you give? Because when I write news, the usual feedback is it's bordering on a feature article. Tapos, i-connect ko lang yung isang news dito na um, tinatanong rin niya yung differentiator ng news and news feature. Ayun. I also write feature stories, no, para sa Philippine Star, but not on a regular basis. News is particular. News is very specific. Yung ngayon binabalita ko na. News requires you to do it probably in 500 words or less because the space is minimum. It's like um it's like kapag nagki-crave ka, no? You have something specific. You have something specific in mind. A burger, milk tea, ganyan. You crave for something, that's news. But when you want to go on a buffet, that's features. You want to try everything. So parang merong isang set, no, of a topic. Say for example, feature article tungkol sa railway system ng Pilipinas. You can do a feature of LRT1, of LRT2, of MRT3, of the old line ng Bicol Express. So makikita mo, meron siyang mas general siya and mas human yung approach. May human touch siya. But yung news, it's very hard on, it's very specific. It requires you na, yun nga, binanggit mo kanina, Miss Buno, timely dapat siya sa pang-araw-araw ng tao. So, it responds to something. But features kasi, something ano yan something na fleeting yan. Pwede mong gawin anytime. Pwede kang gumawa ng features sa isang TikTok trend, di ba? Write the features, what are the TikTok trends? And you can go back as 2020, 2019, no? Pwede mong i-share yon. So, to be news is specific, features is more general. Siguro dun sa nagsabi na when I write news, the usual feedback po is it is bordering as a feature article. Uh, Naisip ko baka kasi gumagamit ka ng first person point of view. Usual yan 'di ba? Mahilig tayo magsulat ng diary, ng journal, ganyan. When we write news kasi, we always take the third person point of view. But when we write features, we are allowed at times to use the first person point of view.
So yun, speak in the third person point of view, yung sinabi natin kanina, ask the 5 Ws and 1 H, including so what and what if. Maaaring makabuna tayo ng news. Okay. So, connecting ko na, tama-tama, connected siya. So, i-join ko na yung question ni Aliyah at ni Jana. Why is asking the right question? Parang why does it matter? And when writing the 5 Ws and 1 H, meron ba yung order of importance? Sa akin, yung 5 Ws and 1 H, siguro kung sa inyo, sa newspapers ninyo, sa student papers ninyo, yes, it is important na ma-include ninyo yung 5 Ws and 1 H. But hindi naman sila in order. Minsan may kahalagahan na minsan yung who mahalaga, no? Lalo kung silaking tao ni na President Marcos, Pope Francis, ganyan, or ni US President Donald Trump, or sa kaso ninyo kung school principal or school administrator yung nagbigay ng directive, mauna talaga yung who, no? But at most cases, nauna din yung why and how. Dahil yun naman talaga yung directly impacting yung reader. At times, pwede ring where, no? Ang mauna, specifically kung nagre-report tayo, kung halimbawa tumataas yung cases of dengue sa Quezon City, no? O kaya naman, nagkakaroon ng increase in car accidents sa ganitong area, nauna yung ano, yung where. So it depends on the subject matter of the news on what would be the order of priority. And why is asking the right question matters? That answers your question. You asked the right question today. Kailangan, when asking the right questions, you also get the right answers from your sources. Kung hindi na tama yung tanong in the first place, you might be misled into another story na hindi mo naman binubuo. Thank you. What's the hardest thing you have to do as a journalist? Yung pinakamahirap. Hmm. Siguro it's always the beginnings, no? As with everything, it's always the beginnings. Nung nagsisimula kasi ako, ang first beat ko si President Duterte. And you know President Duterte, kung familiar kayo sa kanya, he does press conferences in the middle of the night, no? Minsan gigising siya 2 a.m., sasabihin niya sa kanyang communications team na gusto kong kausapin yung bayan. Tapos mag-air siya ng interview o kaya magsasalita siya sa harap ng TV for 1 hour straight in the middle of the night. And somehow, you have to listen to it dahil hindi mo alam, baka mamaya mag-declare siya ng martial law or something, di ba? You don't know the guy. Paano kung bigla siyang magkaroon ng policy announcement tapos natutulog ka, no? So that's the hardest thing for me is adjusting na walang oras, no? Isa sa mga favorite part at hindi ko favorite part ng pagiging journalist is hindi ako 8 to 5. So the favorite part of it is pwede akong magsulat ng 12 p.m. ganyan, tapos matapos na yung araw ko ng 4 p.m. That's fine. 4 hours of work. Pero hardest part is minsan, tumatawid siya lampas dun sa usual na end time. Okay, for example, kagabi, may dinner with sources, ganyan, umabot kami na hanggang 11 p.m., ganyan. Because you don't know ano pa i-share ng source mo sa'yo throughout the interview. Ayun lang, it's probably the beginnings always. Okay, I love this question kasi nabasa ko rin to sa dyaryo the other week. So, good morning, sir. This is from David Paez. The question pertains more to your experience as a journalist of countless years. A recent statistic released just this week reported that there were no Filipino journalists killed in 2024. How do you view this development? If I may ask, and I understand this is a sensitive topic, but have you faced any threats or harassment in your career as a journalist? Thank you, David, for the question. No? Unang-una, kailangan nating linawin na it's not we can view it as a small victory, but it's not a big victory that no Filipino journalists were killed in 2024. For the first time yata yan sa pagkakaalala ko, because it's not just a killing, no? Yung dinadanas ng journalists. We experience yun nga, nabanggit mo, yung harassment, cases, ganyan. At times, tinatanggalan ng trabaho. And recently, hindi lang siya yung threat na kinakaharap
we are familiar na maraming community paper ang nagsasara nitong mga nakaraang buwan, no? Nitong nakaraang taon. One of the largest na community paper, Baguio Midland Courier, closed, I think last year as a result of dwindling sales, no? Bumababa yung sales, bumababa yung readership. So mahalaga na yes, walang pinatay na journalist, but yun nga, you live to fight another day. And how do you live? You have to sustain your job, no? So as personally, I have faced many ano na rin naman. Hindi naman ako yung to the point na may death threat ganyan. Good thing, no? It's a good thing na wala kang death threat. But maraming beses na rin ako naharas ng mga sources ko, ganyan. I wrote a lot of stories, especially in the corporate side, na hindi nagugustuhan ng mga executive, ganyan, dahil it might be damaging to their reputation. Say, for example, I wrote about a story na isang airline, um, 20% ng kanilang eroplano ay hindi lilipad this year for that particular year dahil kailangan may isaayos na bahagi ng eroplano. For days itong airline ito, binag ako na that's really negative news, ganyan. Hindi namin matanggap na yun yung nakuha mong bahagi ng story. Also, bakit kailangan pa i-highlight yun? Operational naman kami everyday. It's not harassment, ganyan, but you always face this kind of issues with your sources. So, yes, there were no Filipino journalists killed in 2024, but there are a lot of journalist harassments going on. You can just ask your nearest community journalist and they will tell you tons of stories na may mga pinapa-take down na story, ganyan, may mga pinapatahimik, wag isulat ito, wag isulat yan. At kung isusulat man, pwedeng yung bahagi lang namin yung ilabas. So, it's a complex thing na sana maintindihan niyo hindi lang siya maliit na bagay sa mga mamamahay. Okay, question from Redmi. When you said po na hindi trabaho ng balita na ikwento ang lahat ng panig, ang trabaho nila ay magbigay ng katotohanan. You also said po na in terms of walang kinikilingan, siguro ang dapat kilingan natin is yung balance. So when it comes to gathering and sharing information, is it really a goal to balance the situation of the issue despite of having more than one panig? Kailangan nating linawin yun, no? Hindi kasi natin pwedeng bigyan ng as much when it comes to ano kasi 'di ba ang inisip natin objectivity is you give as much space to both sides, no, but when it is proven na lies or deception or misinformation yung ini-spread ng isang panig, you don't have to really give it that much of a thought. You don't have to give it that much of a space dun sa balita, and you have to let the truth to be spoken more. Isa na rito, no? Say for example, yung naalala ba natin nung pumutok yung Taal volcano prior to the pandemic? What was what was one of the most ano tawag mo rito, memorable moments, yun na lang, yung term na lang, memorable moments ng time na yun. Nasabi ni Duterte, if he can just ride the helicopter at duduraan niya raw yung vulkan para tumigil na, gagawin niya, no? So if we are reporting a calamity as worse as this, no? Mas mahalaga sana matutukan natin yung mga bagay na makakatulong dun sa mga taong naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Alam natin, oo, malaking tao si President, pero hindi dapat natin bigyan ng ganong kalaking espasyo yung mga ganong kalokohan o ganong biro, lalo pat may mga namamatay dun sa disaster na yon. So in terms of walang kinikilingan, balance, siguro pwede nating ilagay na the President joke, but allocate your stories for more important information. Ilan na yung namatay, ano yung kailangan gawin, ano yung kulang, paano darating yung rescue, ganyan. Ito yung mga bagay na dapat bigyan natin ng panig dahil ito yung nagbibigay ng katotohanan na nakakatulong dun sa mga tao sa baba. So yes, there are multiple angles, there are multiple issues and they come and go, no? But when it comes to sharing information, as I said, dapat yung may pakialam yung tao dun sa binibigay mong balita.
Okay. So I'll combine two again, si Luke at si Marius. So ang tanong nila, where and how do you write and how are you consistent in writing news report? Kasi 'di ba as a writer, minsan wala kang gana or wala kang maisip na news today, 'di ba? So when and how do you write and how do you stay consistent? First, we have to accept that writing, yes, is a passion. Totoo yan. Not everyone really likes writing, no? There are a lot of people na iniisip nga nung journalist ako. Sabi nila, so nagsusulat ka ba ng mga ano, tula, ganyan. Sabi ko, no, yeah, literature graduate ako, nagsusulat akong tula, nagsusulat akong plays, pero hindi ko siya ginagawa sa dyaryo, no? The job requires me to do news every day. At kapag na-embody mo na yung news values ng pagiging accurate, contextual, eye for issue, specific, masasama mo na rin siya sa everyday mo. So, paano ako nagiging consistent? I practice it every day. Alam mo, minsan kinokorek ko nanay ko kapag may misinformation siyang ini-spread. Sabi niya, halimbawa sa akin, nung nakaraan sa locality namin, huy, balita ko, tatakbo yung ganitong tao. Sabi ko, ma, disqualified siya. Nagsasabi mo dyan. Sabi ko sa kanya. So, every day na pa-practice mo siya. No? Lalo kung aware ka, well aware ka of what's going around in your community. You have to be consistent in writing as a journalist because it practices your mind to think like a journalist, to think not like, to think as a journalist, no? Um, kung hindi ka kasi consistently nagsusulat araw-araw, how do you update yourself with what's going on around your beat? Maiwan ka lang na isang araw, dalawang araw, may bago ng policy, sa DOTR may bago ng secretary, no? So magugulat ka na lang, uy, ang dami na nangyari. And ang lagi kong payo sa mga sa mga bata is that you have to read. You have to read a lot, no? I don't care kung nagbabasa kayo newspaper, but thank you, you're reading the Philippine Star. But you have to read. Say for example, go online, allocate at least 30 minutes to find news, yung mga nasa headlines, kanyan, mga main story, just to familiarize yourself with what's going around in the country. Okay. Isabel and Kayla, i-combine ko ulit. What's your favorite news to make? And was there ever an experience na you had to cover something really urgent or talagang time sensitive na nagmamadali ka? Nung nasa Malacanang ako, ay no, no, sorry. Nasa BOI ako or Board of Investments and Trade Beat, no? Ito yung panahon na ito yung panahon na tinutulak ng labor groups, no? Na ipasa na yung anti-endo bill. And as far as I know, napasa siya sa Senate and sa Congress. But it would require companies na itigil na yung practice of contractualization na tinututulan ng maraming investors, no? And then I heard from a source na nasa Malacanang pa na the president is going to veto the bill. When you say veto, haharangin niya, hindi niya ipapasa. So I had to talk to my editor then, Chuchay Fernandez. Ma'am, I heard na i-veto siya. So ilang araw na lang yun kasi kapag 'di ba ang batas ay ang bill kapag nasa desk ng president, if 30 days na lang 30 days, I think it's 30 days, hindi niya ginalaw, it automatically lapses into a bill. It becomes a law, no? So parang ilang araw na lang, magiging batas na siya and hindi siya inaaktuhan ni Presidente. But I heard from multiple sources nga na may mga bubulong sa akin. And these are reliable people that you build network with pag bumabad ka na sa beat, no? Sinabi nila i-veto daw, haharangin daw. Siyempre nakakadismaya yun for workers dahil it means magpapatuloy yung practice ng endo ng contractualization. So, kinausap ko yung editor ko, I said, do we run it, no? Wala pang ibang newspaper. Hindi pa ako Philippine Star noon eh. So, well, kahit Philippine Star, hindi pa siya binabalita, sabi ko. Sabi niya, katiwala dun sa sources mo. I trust them kasi they handle yung papers ng president. And then, tinakbo namin na i-veto nga niya. So, nung una, syempre, galit na galit yung mga tao kasi fake news yan. Ang sabi ng presidente, pipirmahan niya. Nilabas namin yun Friday.
Then come Monday, first thing in the morning, came the news na vinito nga ni President Duterte yung anti-endo bill. So it came true, no? Na naging totoo, it's true na ano na it's hard. Actually, mahirap 'yon kasi kung pinirma niya 'yon, kawawa ako. Kasi sinulat na. Tapos hinheadline pa siya ng ano, banner story pa siya ng Business Mirror at that. But it came out true. And we have a lot of we gained a lot of how do you call this? Insight from people na wow, close kayo pala dun sa mga sources. So yeah, it's hard to run stories na ganun ka time sensitive. But yun nga, ang newsroom kasi tinatayo yan ng multiple people, hindi lang ng journalist. So there are a lot of decision-making process na involve especially yung mga editor tsaka publisher. Ganon nila katiwala na kailangan itakbo yung story na yun. So yeah, that was one of the most difficult and time-sensitive stories na tinakbo. Sige, ang dami pang questions, Sir Elijah, but we have to do a hard stop at 12. So I'll give this two more questions. For student publications, everyday news, should they release national news regularly, regardless of the controversy? And kasi, syempre, high school students yung audience. Parang kailangan ba talaga for student publications to do this? In your opinion? I served the newspaper my entire 3 years and one term sa Lasal, no? Ang Pahayagang Plaridel, that's the official student publication in Filipino ng De La Salle University. At nung editor-in-chief ako noong 2015, isa sa naging policy ko is that yung national news, it has to connect with the local news. Paano yon? So for example, if nagpatupad si Mayor Isko ng time na yun ng Manila na 50-meter ban sa lahat ng drinking bars o drinking pubs, it must affect us, di ba? So, isasara dapat yung ganitong bar, isasara dapat yung ganito. Or as far as kapag nagkaroon ng changes dun sa ano sa sabihin natin Commission on Higher Education o CHED, binigyan ng free will lahat ng private schools na magtaas minus yung mga consultation, then it would affect us also. So, wag nating isipin na porke high school students, wala nang pakialam sa national news. Everything that happens on the national, on the macro level, affects the people at the micro level, no? Isang classic example niyan is yung mga natatawa ko yung mga DBS tsaka BBM dati, 'di ba? Parang okay lang naman kung umalis yung mga foreign investor na yan, kung galit sila kay Duterte. Kasi meron naman tayo mga local businesses. But these local businesses also need the foreign businesses to run. Kasi they supply each other, no? Kapag nawala sila, pwedeng mawalan din ng trabaho yung libo-libong Pilipino. What happens on the national level? It affects down to the local level. Huwag nating isipin na porke students, ganyan, hindi na apektado. Kikita naman natin araw-araw. May mga balita na tinatamaan tayo directly. No? Fare hike, inflation, no? Tumataas na presyo ng langis, ganyan, taas sahod, paminsan-minsan, ganyan. It affects us. Not us, family probably, relatives, friends yan. Okay. And for our last question, as a journalist for 7 years, do you think platforms like X, Twitter, TikTok, or I guess any other social media are now more influential than traditional news outlets in shaping public opinion? Para sa, ito yung problema eh. We think na kalaban siya ng journalists, no? We think na the online platforms are rising, yung becoming more popular. X, TikTok, Facebook, no? Is binabangga natin siya sa traditional. But you have seen time and again, like the Philippine Star, no? Nag-adjust siya sa times. The Philippine Star, I think, has more than 1 million followers on Twitter, has more than 6 million or 7 million followers on FB, ganyan. And I don't know about TikTok. Wala akong TikTok eh. But, so, nakikita nyo, hindi dapat siya binabangga dun sa traditional media. If the traditional media adjusts, nagiging part lang siya dung web of avenue
na pwedeng gamitin na media outlet para mag-spread pa ng crucial information sa public. So yes, nagiging influential sila, but I don't think nagiging more influential sila. Influential sila in some way kasi sila yung nag-shape ng public opinion sa social media space. But we also have to face the music na hindi naman social media ay reality, no? What happens online, hindi naman ibig sabihin nangyayari offline, no? So, iba pa rin talaga yung, sabi nga naman, as the Gen Zs would say, touch some grass, no? So, kailangan mo ring lumabas. There's a reality outside na hindi nakadepende ano yung trending, ano yung pop, ganyan. And news is like that. News faces the issues at hand na walang pinapaboran kung ito yung mas paniko, ito yung mas sikat o ano man. It just wants the truth. So yes, becoming more popular, but I don't think it's as influential as traditional news outlets. Okay. Thank you so much, Sir Elijah. Before we conclude, kasi 12 noon na, I'd like to thank all the students for all your questions. Sayang, ang dami pang questions, Sir Elijah, na I'm sure we would have learned more. Kaya lang, syempre, it's 12 o'clock. We have to end here. Before we go, let me just share dun sa mga nangangailangan ng attendance certificate. Okay? Here is the QR code. Please scan it to get your certificate. This link will be open for 15 minutes. I also put the link on the chat. So, kung gusto niyo makuha yung certificate niyo, please fill in the form. This form will be open till 12:15. After 12:15, i-close na po namin yung link and we'll be sending your certificates next week. Give us the rest of the week to email you. So, i-email po namin yung certificates. So, before we go, as with any of our Rediscover workshops, we want to challenge you. Gusto namin makita kung may natutunan kayo kay Sir Elijah. So write a news article about an interesting incident in your school and community, applying what you have learned today. Pwede kayong mag-include ng picture and caption para mas maganda yung article nyo. And para pag nilagay natin to sa e-paper, if nanalo kayo, mas at least may picture reference. Pero kung wala kayong picture, okay lang. Basta write a news article about an interesting incident in your school and community. Deadline is March 30. So, si Sir Elijah ang pipili ng winning news article and may maliit na cash prize for the winner. Maliit lang naman, just a token thank you. But aside from the winner, mag-choose rin si Sir Elijah ng other notable news articles na lalabas dun sa spread. So, lalabas kayo dun sa e-paper. So, again, deadline is on March 30. Okay? Yeah, So, go now. So if you want to get your certificate, again, please ilalagay ko siya sa chat room. I'll keep this room open for maybe another 2 minutes after we end. Fill up the form and that's the only way you can get your certificate of participation. So with that, thank you, thank you, thank you. Thank you to everybody that joined. Ayan, pinaalala sa akin ni Vince, please submit your entries at epaper@philstarmedia.com. We'll also email everybody kung ano yung challenge, yung article contest. So again, to get your certificates, ito siya, nilalagay ko sa chat room. Sir Elijah, maybe to close, any last words? Yes, O na mag-close? probably, yeah. So probably always read, yun. Malaking opportunity yung nabibigay ng pagbabasa. Especially I heard nga kanina nga lang ako wala na orient dun sa readability program. Use the paper. Use the paper. It has some of the most crucial information na kailangan nyo. And minsan hindi mo naman kailangan magbasa na so what, no? Parang, anong paki ko? Ganyan. Hindi mo naman kailangan magbasa. Para lang,
para lang ma-embody nyo yung values ng news writing. Because every day, it pays to be accurate, it pays to be contextual, no? It pays to be specific, it pays to have an eye for issue. So, yun lamang at maraming salamat sa pakikinig. Thank you. Sige. Before naman you leave, pakita niyo yung faces niyo kay Sir Elijah. Let's all open our cameras para we can take a picture. So, ayan, para makita. Wait. Ayan, tanggal mo yung spotlight. Okay. I don't know kung kailan dadaan yung camera sa inyo. So, just keep smiling. Just keep smiling till I tell you to stop smiling. Okay? So, thank you, students. Keep smiling. Wait, ah. 1, 2, 3. Next. Oh, 4 pages siya eh. Keep smiling, guys. Open your cameras. Keep smiling. Keep smiling. Ayan, nag-open na. Wait. Konti-konti. We're waiting for the rest. Keep smiling. Keep smiling, guys. Ayan. And last page. Okay. So thank you to the 97 students that joined us today. And we look forward to seeing you again in our future rediscover workshops. Thank you, everyone. Please don't for Thanks a lot. please don't forget to You. sign the form para makuha niyo yung certificate niyo. Bye. I see you, Bye, Zildjian. boss. Bye, Love Zildjian. you, Ma'am. See you next Thank Saturday you po. po. Bye po. Bye po. Hope you enjoyed. Please fill up the form to get your certificates. Bye Opo. po. Sir Elijah, thank you. Vince, thank you. Martz, thank you. Thank you thank po. you. Thank you. Thank you, Vince. Thank you, Miss Boo. Thank you po. Sir Elijah, I learned so much. Thank you talaga. Nag-notes pa ako. Ayan. Nag-notes Thank ako. you, Miss Boo. Okay, bye guys. Have a great lunch. Bye. Thank you po. I'm just waiting for everyone to leave the room before I close it. Martz, okay naman the recording? Okay.